Yes, hello, 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 magandang hapon po. Eto na naman ako. Hindi na ako naubusan ng problema. Hindi na ako naubusan ng ng bubudol. At nabudol na naman po ang person, ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari. Tungkol naman to sa mga cargo, sa balikbayan box na nabudol sa akin na 1 taon ng mahigit, hindi pa dumarating sa dapat puntahan. Yung yon, yung last November, doon, nung nakaraan pa. Kasi November nitong nakaraan, 1 year na yon. Nagbakasyon si Tim, yung kasama kong Bengali, nagbakasyon sa kanila. So, namadali ang pagbalik niya dito sa Riyadh. So, kailangan kong tanggalin lahat ng gamit na nandun sa kwarto namin kasi punong-puno nga. Wala siyang, nagagalit siya pag maraming tambak, maraming gamit sa kwarto namin. So, namagdali ako na cargo yon sana, ipadadala sa Pinas. Yung cargo company na pinagpapadalan ko na okay naman, fully booked sila. Hindi nila makuha. Kasi nga marami silang schedule noon time na yon. Kaya ginawa ko, nag-search ang person. Nakakita ako sa Facebook ng cargo company, so yun. Mukha siyang class, mukha siyang social. Nagtiwala ako. Yun, doon na nagsimula ang kalbaryo. Ibinuhos ko lahat sa balikbayan box na yun. Mga alahas, lahat talaga sinaid ko. Pinadala ko lang kasi sabi ko nga, last ko nang padala yung muna yun. Kasi medyo mahal din. Yun. So nakuha siya agad. Sabi ko nga nung dumating, wow, yayamanin, maganda yung box, yung pangkuha nila, pang-deliver, pang-pick up, ang ganda. Sosyalin. Ganun pala talaga, no? Hindi ka dapat na sisilaw sa magandang anyo. Ganun. Huwag mo husgahan, don't judge the book by its cover. Yun nga, kasi nga ang ganda-ganda ng sasakyan. So, feeling ko maganda yung company, ganyan, ganyan. Ayun na po, 1 taon na hindi pa nadating. Wala na. At sa awa ng Diyos, buti na lang hindi pa napadala sa Pilipinas, so naiwan pala dito. Inabando na ng company na pinagpadala na yun kasi hindi sila nakakapagbayad ng tax. So, swerte ko, naiwan yung box ko dito at may magandang loob. Nagmagandang loob na isang company uli, hindi ko napapangalanan kung sino, na sinalo nila lahat ng balikbayan box ng mga Pinoy, 1,000 box yun na iwan. So, ng magandang loob, ang isang company ng cargo, sinalo, sila daw magpapadala sa Pilipinas. So, nag-another bayad na naman kami. Nagbayad din naman po ang person ng 1,000 din ang halaga. So, umasa. Thanks God, napadala sa Pilipinas. Eto ngayon ang siste, pagdating sa Pilipinas, hindi mailabas. Inabandon na din at di rin pala nakakabayad ng tax doon mismo sa custom sa Pilipinas. So, paano na ngayon ang nangyari sa mga box namin, libo-libo nandun, nakatenga. Hanggang ngayon, inaayos pa. 1 taon na, bulok na ang laman ng mga box namin na nandoon. Wala nang papakinabangang pagkain doon kasi 1 taon na eh. Wala na. Yun nga, doble budol. Kumbaga, yun eh, sinalo, nabudol, tapos yung sumalo, binudol din. So, ano nangyari? Doble-dobleng budol po ang nangyari sa person. Wala. Naglaho na parang bula ang balikbayang box. Na inaasahan ng mga anak ko na ibinuhos ko lahat na nandoon. Wala na. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon sa box na yun. Ang dami namin umaasa dun. Yun. Kaya ano nang mangyayari? Sana magkaroon ng linaw na mabawi pa namin yung box namin. Pero sabi nga, wag umasa para hindi masaktan. At di na rin ako umaasa na makukuha ko pa yun. Ayun nga, papapasa Diyos na lang uli natin. Ganun talaga. Nangyayari talaga sa buhay ng tao yung ganun. Ang mahalaga yung buhay tayo. Walang sakit. At nakakapagtrabaho pa naman. So ipagpapasa Diyos na lang natin yung nangyari na yun. Yung mga taong gumawa nun, baka mas kailangan nila kaya ginagawa nila yung ganun. Kinuha nila yung pera, alam nila na hindi pala sila nakakabayad ng tax. Na ganun ang mangyayari. Nagsarado na yung company na nandito sa Riyadh, wala na. Sa Pilipinas, di rin alam kung sinong kakausapin. Kasi medyo malaking halaga yung hinihingi sa custom. Per day pala ang umano dun eh. Per day para sa sa tawag doon? Container band. Container band na pinaglalagakan nila. Per day gumagana. So inabot na siya ng 100,000. Hindi na ngayon mabayaran. At sarado na nga ang kumpanya. Ayun, nga. Nga na naman po ang person. So, ilang beses nang nabubudol. Pero okay lang yun. Ang mahalaga na may walang sakit. O yun. Kaya hindi na, hinayaan ko na lang. Naiyak lang ako. Nadismaya ako nun. Wala naman tayong magagawa. Nandun na yun. Sabi nga,
hanggat buhay, nakakapagtrabaho pa naman, kaya ko pa naman magtrabaho, mababawi ko rin yun. Kaysa naman magwala, ako na magwala dito, wala na naman ako magagawa. Kaya ganun, sana, sabi nila may naglalakad, may nag-aayos, pero hindi rin ako umasa, kasi mahirap umasa. Ganun. Ayun, ganun lang, pagpasa Diyos na lang natin ang lahat, at wala naman tayong magagawa. Isipin na lang natin yung mga taong gumawa nun, baka mas matindi ang pangangailangan nila.